Sa nakaraang episode, nakita natin na nang mamatay ang isang Dragon Warrior, itinaas ni Lin ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang Ultimate Corpse Explosion skill, sinasabi, tapos na ang lahat ngayon. Nang i-activate niya ang kanyang Corpse Explosion skill, nagsimulang lumiwanag ng pula ang bangkay ng Dragon Warrior. Bago pa man maunawaan ng mga Dragon Warriors kung ano ang nangyayari, sumabog ang bangkay ng Dragon Warrior na iyon ng malaking pagsabog, sinunog ang lahat ng malapit na Dragon Warriors. Nang makita ito, ngumiti si Lin at sinabi, nagsimula na ang mga paputok. Nang tumigil ang pagsabog, isang buong grupo ng mga Dr. Dragon Warriors ang patay na, tanging ang kanilang mga bangkay ang natitira sa paligid. Masayang-masaya ang lahat ng hunters na nakatayo sa harap ng fortress upang makita ang tagpong ito. Nagtaka silang lahat kung anong skill iyon kanina na agad na pumatay sa Dragon Clan. Nagulat din ang leader ng dragon nang makita kung gaano karaming Dragon Warriors ang pinatay ni Lin sa isang iglap. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Anong mga skills ang ginamit ni Lin Moyu. Ngunit hindi nila alam na hindi pa tapos ang pag-atake ni Lin. Ang mga bangkay ng Dragon Warriors na nakahiga sa paligid ay nagsimulang lumiwanag din ng pula. Nang makita ito, natakot ng husto ang leader ng dragon ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya makatugon, sumabog ang isa pang bangkay ng Dragon Warrior, sinunog ang higit pang Dragon Warriors, at pagkatapos ay isa-isa, nagpatuloy ang mga pagsabog. Sinundan ng mga pagsabog ang Dragon Army, umaabot pa nga sa mga Dragon Warriors na nakatayo sa dulo. Nang makita ang mga pagsabog na sumusunod sa kanila, nagsimulang tumakbo ang Dragon Army. Iniutos ng leader ng dragon sa mga Dragon Warriors na mabilis na tumakas, sinasabi, si Lin ay isang halimaw. Ngunit hindi solusyon ang pagtakbo dahil magpapatuloy ang mga pagsabog ni Lin hanggat may mga bangkay. Maraming Dragon Warriors ang nasunog ng buhay sa mga pagsabog. Ang lugar sa harap ng Fortress No. 6 ay nasusunog, tinatakpan ang buong lupa matapos patayin ang napakaraming Dragon Warriors. Nagsimulang lumiwanag ang katawan at hunter badge ni Lin. Nag-level up at na-promote si Lin ng sabay. Nagulat si Lin mismo dahil hindi niya inaasahan na ma-promote ng 2 beses ng sunod-sunod. Nagulat si Non nang makita na na-promote si Lin dahil hindi niya akalain na maaaring ma-promote ng napakabilis ang isang colonel. Sa pagkabigla, tinanong ni Master Jiang, hindi ba direktang magiging God General si Lin? Sa kabilang banda, habang patuloy ang corpse explosion ni Lin, patuloy na tumakas ang mga Dragon Warriors mula roon. Ngunit habang tumatakbo ang lahat ng Dragon Warriors, isang Dragonkind na may hawak na staff ang tumayo ng tahimik. Nang makita ni Lin ang Dragonkind na iyon, sinabi sa kanya ng kanyang mga instinct na may mali. Ang Dragonkind na iyon ay ibang-iba ang hitsura kaysa sa ibang Dragon Warriors. Ang kanyang suot ay mas katulad ng isang mage. Itinaas nito ang kanyang staff at nagsalita ng spell. Lumitaw ang isang malaking magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa at nagtipon ng napakaraming abyss energy mula sa paligid. Nagtipon ang lahat ng enerhiya sa isang punto at nagbukas ng isang napakalaking teleportation portal. Habang nagbukas ang teleportation portal na iyon, lumitaw sa loob nito ang isang napakalaking hugis ng halimaw. Ang halimaw na lumabas mula sa portal na iyon ay isang level 70 Dragonkind Warrior General. Nagulat si Non at Master Jiang nang makita ang isang level 70 Dragon Warrior General. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata dahil ito ay isang Dragon Warrior General na katumbas ng isang thrice evolved professional ng lahi ng tao. Sa logika, hindi dapat. Mayroong anumang level 70 Dragonkind na dumarating sa Fortress No. 6. Tumingin sa Dragon General na iyon, sinabi ni Master Jiang, mukhang ang pressure sa Fort No. 6 ay makabuluhan. Hamin na ang kapangyarihan ng suppression formation, na nagbigay sa Dragonkind ng pagkakataon upang samantalahin. Agad na nakipag-ugnayan si Master Zhong sa itaas na fortress. Ipinagbigay alam niya kay Commander Non na humingi na siya ng tulong mula sa Fortress No. 8 sa pamamagitan ng formation, ngunit maaaring tumagal bago dumating ang mga top professionals upang suportahan. Sinabi ni Non kay Master Zhong na huwag mag-alala dahil marami si Lin na skeletons, kaya dapat niyang mapanatili hanggang sa dumating ang mga top professionals. Ngunit may iba pang plano ang Dragonkind.
Sinugod ni Dragon General si Lin habang hawak ang isang malaking spear at itinaas ng Dragon Mage na nakatayo sa likuran ang kanyang staff at nagsalita ng isa pang spell. Lumikha ito ng isang formation at bumaril ng napakaraming abyss energy sa kalangitan na tumakip sa buong lugar sa paligid at bumagsak sa mga skeleton warriors ni Lin na nagpoprotekta sa kanya. Nang hawakan ng abyss energy ang mga skeleton warriors, nagsimulang mawala ang kanilang mga katawan. Lumitaw ang isang madilim na magic circle sa paligid ng kamay ni Lin. Nang makita ito ni Lin, agad niyang natukoy na ito ay isang summoning band skill. Na-restrict ang Laisu skill at hindi na niya ito magagamit ngayon. Nagulat si Non nang makita na nawala ang mga skeleton warriors ni Lin at sinabi, masama ito. Hindi na epektibo ang summon skill ni Lin Moyu. Sinabi sa kanya ni Master Jiang na dadalhin niya ang kanyang sarili sa itaas na fortress upang magpadala ng tulong ngayon. Nang makita na nawala ang lahat ng skeleton warriors, natakot ang lahat ng human hunters. Sinabi ng isang hunter, problema ito. Bilang isang necromancer, hindi ba ang mga summons ang pinakamalakas na asset ni Lin? Paano siya lalaban kung wala ang mga ito? Ngunit tinanong ng isa pang hunter ang iba na tumingin kay Lin dahil tila hindi siya nag-aalala. Samantala, nagtulungan ang Dragon Mage at ang Dragon General at handa na silang atakehin si Lin. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, lumiwanag muli ang Hunter Badge ni Lin at pagkatapos ay naging purple. Na-promote si Lin sa 0-star Divine General ngunit wala siyang oras upang ipagdiwang dahil narating na siya ng Dragon General at tumalon ng mataas upang atakehin, sumisigaw, Lin Moyu, mamatay ka. Ginamit ng Dragon General ang buong lakas nito upang atakehin. Na-activate ang skeleton armor ni Lin, lumilikha ng isang kalasag sa paligid niya upang protektahan siya ngunit masyadong malakas ang pag-atake ng Dragon General at sinira nito ang skeleton armor ni Lin. Nagulat si Lin nang makita ang lakas ng pag-atake ng Dragon General. Sinubukan siyang atakehin muli ng Dragon General ngunit ginamit ni Lin ang kanyang Skeleton Fang skill upang atakehin ang Dragon General. Pinutol ng isang paghampas ang mga Skeleton Fangs ni Lin, ngunit ito ay isang distraction lamang dahil ang pangunahing pag-atake ni Lin ay Soul Flames. Ngumiti si Lin at sinabi sa Dragon General na kahit wala ang kanyang mga skeletons, kaya pa rin niyang patayin ang mga ito. Totoo ang sinabi niya dahil hindi pa tapos ang mga epekto ng enhanced troops kaya sapat na ang kanyang pinsala ng mag-isa nang hindi binibigyan ng pagkakataon na gumanti. Ibinato ni Lin ang Soul Flames sa Dragon General. Nang magsimulang masunog ang ulo ng Dragon General sa Soul Flames, muling ginamit ni Lin ang kanyang Skeleton Fangs upang atakehin ito. Iniisip niya na kahit na level 70 ang Dragon General na ito, malayo pa rin ito kung ikukumpara sa mga monsters sa Eternal Trials. Tumama ang mga Skeleton Fangs ni Lin sa dibdib ng Dragon General ngunit kahit na pagkatapos noon ay gusto pa rin patayin ni Lin ang Dragon General. Nang makita na gumagalaw pa rin ang Dragon General, muling ibinato ni Lin ang Soul Flames dito. Nagsimulang masunog ang buong katawan ng Dragon General sa Soul Flames at sumigaw ito ng malakas sa sakit ngunit kahit na pagkatapos noon ay iniwika pa rin nito ang kanyang sibat upang atakehin si Lin. Nang makita na nagpupumiglas pa rin ang Dragon General, naisip ni Lin na matigas ang ulo nito ngunit biglang gumawa ang Dragon General ng isang bagay na nagulat kay Lin. Nagsimulang lumiwanag ang katawan ng Dragon General at tumakbo ito patungo kay Lin, sumisigaw, Lin Moyu. Magkasama tayong mamamatay. Nang makita na lumiwanag ang kanyang katawan sa kulay purple, agad na napagtanto ni Lin na masama ito. Inihanda ni Lin ang sarili niya para sa kung ano ang darating. Nang makalapit ang Dragon General, lumiwanag ng napakalakas ang katawan nito, halos mabulag ang lahat sa paligid at pagkatapos ay sumabog ito ng malaking pagsabog, lumikha ng isang mushroom cloud. Napakalakas ng pagsabog na ang shockwave lamang nito ay sapat na upang sirain ang mga pader ng fortress kung saan nakatayo sina Non at Master Jiang. Tinakpan ng lahat ng hunters ang kanilang mga mata dahil sa maliwanag na ilaw mula sa pagsabog. Nagulat ang lahat nang makita ang pagsabog na iyon. Hindi inaasahan ni Non na magse-self-destruct ang Dragon Warrior. Mukhang itinulak talaga ito ni Lin Moyu sa isang desperadong sitwasyon. Sinabi ni Master Zhong, nakakalungkot na namatay ang pinakabatang mandirigma ng lahi ng tao sa level 37 na parang ganoon lang. Tumingin sa pagsabog, sinabi ng isang hunter, napakaslakas na ni Lin kahit na nilimitahan ang kanyang mga summons,
mayroon pa rin siyang napaklakas na lakas sa pakikipaglaban. Sumang-ayon ang ibang hunters, sinasabi, nakakalungkot na namatay siya. Ngunit biglang napansin ng isang tao ang isang bagay at hiniling sa iba na tumingin sa direksyon ng abyss. Doon nila nakita si Lin na papalapit sa kanila, ganap na maayos kahit na matapos matamaan ng napakalaking pagsabog. Nagulat ang lahat ng hunters nang makita na hindi patay si Lin. Lahat sila ay may parehong tanong, paano niya nagawa iyon? Alam nilang lahat na kahit na ang isang level 60 professional ay hindi maaaring maging walang sugat matapos matamaan ng napakalaking pagsabog. Ang dahilan kung bakit nakaligtas si Lin ay salamat sa kanyang summon lifelink talent. Sa sandali ng pagsabog, ang pinsala ay ipinamahagi at ibinahagi ang pinsala sa lahat ng kanyang mga summons. Ngunit kahit na gayon, nagdusa ng malalaking pagkalugi ang lahat ng kanyang skeleton army. Ngayon alam ni Lin na kailangan niyang maging maingat sa susunod na pagkakataon dahil kung dalawang Dragon Warriors o Top Demons ang magse-self-destruct ng sabay-sabay, maaaring nasa panganib siya. Nang lumakad si Lin patungo sa fortress, naghiyawan ang lahat ng hunters para sa kanya, tinatawag siyang Lord God. Bumaba si Nanon at Master Jiang mula sa fortress upang salubungin si Lin. Nang makita ni Lin si Master Jiang, agad niyang nakilala at binati si Master Jiang, sinasabi, matagal na kitang hindi nakita. Nang marinig iyon, tumawa si Master Jiang at sinabi, walang alinlangan tungkol doon. Sinabi niya kay Lin na nakita niya mula sa simula na si Lin ay isang hindi pangkaraniwang tao ngunit hindi niya inaasahan na magiging Divine General si Lin ng biglaan. Mula ngayon ay tatawagan kita na Sir, sabi niya. Kumilos ng mapagpakumbaba si Lin at sinabi, Master Jiang, maswerte lang ako. Kung ibang tao ang nanguna sa awakening ceremony, malamang na nagising ako sa ibang propesyon. Tumawa si Master Jiang at tinawag si Lin na maliit na brat, sinasabi na siya lamang ang namamahala sa isang job. Transfer formation, wala siyang ginawa. Pagkatapos ay lumapit si Nun at sinabi na dahil tapos na ang labanan sa Fort Number 6, tinanong niya si Lin kung saan siya planong pumunta. Tinanong ni Lin si Nun tungkol sa kalagayan ng ibang mga forts. Iniulat ni Master Jiang na tinanong na niya ang tanong na ito ngayon. Medyo matatag ito. Tinanong niya kung nais ni General Lin na pumunta sa ibang mga fortresses para sa suporta. Nang marinig iyon, ngumiti si Lin at sinabi na dahil matatag ang sitwasyon, hindi na siya pupunta roon upang kumuha ng military merit. Humingi siya ng paumanhin sa lahat ng naroon dahil ninakaw niya ang kanilang military merit sa pagkakataong ito. Sinabi ni Nun, paano naman iyon, General Lin? Lahat ng kaaway ay pinatay ni General Lin mag-isa kaya si General Lin ang dapat na makatanggap ng military credit. Pagkatapos ng ilang minuto, nag-teleport ang ilang mga top professionals sa Fortress Number 6. Habang lumilitaw sila, tinanong nila si Commander ni Jun kung nasaan ang Dragon Warrior General. Ngunit pagkatapos ay tumingin ang mga high-level hunters sa direksyon ng Abyss Ground. Nagulat sila nang makita na ang buong Abyss Ground ay nawasak na, tanging ang mga bangkay ng Dragon Warriors ang natitira. Lumapit si Nun at sinabi sa mga high-level hunters na patay na ang Dragon Warrior. Naguluhan ang mga high-level hunters nang marinig iyon at tinanong si Nun kung paano namatay ang Dragon General dahil hindi pa man sila umabot sa level 60, paano nila mapapatay ang Dragon Warrior. Sinabi ni Nun sa high-level hunter na nag-self-destruct ang Dragon General. Napilitan ito sa isang sulok ni General Lin at nagpa siya na mag-self-destruct. Naguluhan palalo ang high-level hunter nang marinig ang tungkol sa isang Divine General. Tinanong niya si Nun, hindi ba lahat ng Divine Generals ay nasa Fortress Number 6? Ngunit nang makita ng high-level hunter si Lin, nagulat siya nang makita ang Divine Hunter badge ni Lin. Agad niyang binati ang Divine General Lin at ipinakilala ang sarili bilang Divine Knight Dongfan. Nagpasalamat si Lin kay Colonel Dongfan sa pagdating upang suportahan sila. Sinabi ni Colonel Dong, sinusunod ko lamang ang mga utos. Sa presensya ng Lord Divine General, isang simpleng Dragon Clan Warrior ay walang halaga. Ngunit habang tinitingnan si Lin, naguluhan si Colonel Dong kung bakit ang aura ng Divine General ay nasa level 37 lamang. Mali niyang naintindihan si Lin, iniisip na maaaring sinusubukan niyang ipakita ang kahinaan sa kaaway at sinasadya na itago ang kanyang sariling antas. Matapos ang labanan, nagsimulang maglinis at magayos ang mga hunters ng fortress dahil nasira rin ito. Sa kabilang banda,
Nag-aalala si Lin dahil hindi niya inaasahan na sa labanang ito, mayroon talagang mga kasanayan ang kalaban upang selyuhan ang kanyang summon. Ito ay gumawa, napagtanto ni Lin na magiging isa ito sa kanyang mga kahinaan sa hinaharap. Nagpasya siyang tanungin ang kanyang guro kung may paraan upang harapin ito. Agad siyang nag-teleport sa Xenia Academy sa meeting place ni na Lord Ming at Bishen. Ngunit nang makarating si Lin doon, si Lord Ming lamang ang naroon. Medyo nagulat siya nang makita si Lin na bumalik ng napaaga. Ngunit bigla niyang napansin ang hunter badge ni Lin. Sa pagkabigla, tinanong niya si Lin kung paano siya naging Divine General. Sinabi ni Lin kay Lord Ming na matapos niyang lipulin ang isang Dragon Army sa Fortress No. 6, naging God General siya. Natigilan si Lord Ming, umamin na karapat-dapat nga si Lin na maging Divine General. Sinabi niya kay Lin na pumunta si Bishen sa Fort No. 9 ngunit dapat ay babalik na rin siya. Habang nag-uusap sila, bumalik si Bishen. Nagulat din siya nang makita si Lin ngunit mas nagulat pa siya sa badge ni Lin. Tinanong niya si Lin kung paano siya naging God General. Ipinaliwanag ni Lin sa kanyang master kung ano ang nangyari sa Fort No. 6. Tumawa si Bishen nang marinig na pinatay ni Lin ang isang buong grupo ng Dragonkind ng mag-isa at pagkatapos ay iniwan ang grupo upang tamasahin ang military merit at karanasan ng mag-isa. Tinapik ni Bishen ang likod ni Lin at sinabing, "Huwag kang masyadong mag-alala. Kailangan ng lahi ng tao ng mga top god level powerhouses. Kung mayroong isang batang general tulad mo, sa tingin ko ay kusang loob na isusuko ng ibang hunters ang kanilang military merit sa iyo, lalo na't kaya mong lipulin ang isang buong grupo ng mag-isa." Sinabi ni Bishen kay Lin na kung mayroong hindi nasiyahan at nang ahas na magsalita ng kalokohan, bugbugin sila. Bugbugin sila hanggang sa sumuko sila. Pagkatapos nito, napunta si Lin sa pangunahing punto. Sinabi niya kay Bishen na na-restrict ang kanyang summoning skills sa Fortress No. 6 at tinanong kung mayroong anumang countermeasure para dito. Tumawa si Bishen at sinabi kay Lin na syempre mayroon, ngunit hindi pa sapat ang kasalukuyang antas ni Lin. Kailangan niyang maabot ang hindi bababa sa level 40 at ma-evolve ng 2 beses bago niya ito magamit ng epektibo. Hinawakan ni Bishen si Lin at sinabing sumama sa kanya. Sinabi niyang dadalhin siya sa isang lugar ngayon. Nag-teleport sina Bishen at Lin mula roon patungo sa opisina ni Minggi, ang presidente ng Genesis College. Nagulat si Minggi nang makita si Bishen doon. Tinuro ni Bishen kay Minggi at sinabi, matanda na ito ang dean ng Creation College, si Mo Zeng, na nakababatang kapatid din ni Minggi. Isang matanda na nasa level 89 na isang hakbang na lamang ang layo upang maging divine. Malamang na siya ang magiging ika-11 divine level powerhouse ng Shania Empire. Agad na binati ni Lin si Mo Zeng. Nang makita ni Minggi si Lin, tinanong niya si Bishen kung disipulo ba niya si Lin. Tinanong ni Bishen kay Mo Zeng, hindi ba masama? Dadalhin mo ang isang disipulo na hindi estudyante ng inyong Genesis Academy upang hayagang agawin ang mga resources ng inyong Genesis Academy. Tumawa si Bishen at tinanong si Mo Zeng kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagkuha ng mga resources. Sinabi niya kay Mo Zeng na ang kanyang disipulo ay isang top scholar sa bansa at isang estudyante ng Xing Academy. Ganap siyang karapat-dapat na sumali sa kanilang kolehiyo kung hindi naniniwala si Minggi, maaari niyang suriin mismo. Nang marinig iyon, sinabi ni Mo Zeng, kung gayon ay titingnan ko at ibigay mo sa akin ang impormasyon ng iyong disipulo. Ibinigay ni Bishen kay Mo Zeng ang impormasyon ni Lin, binabalaan siya na manatiling kalmado at huwag matakot. Iyan lang para sa ngayon, lahat.